Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Habang sinasabi ni Jesus ang mga bagay na ito, may dumating namang isang pinuno ng mga Hudyo. Lumuhod ito sa harap niya at nakiusap, "Kamamatay po lamang ng aking anak na babae. Sumama po kayo sa akin at ipatong ninyo ang inyong kamay sa kanya, at siya'y mabubuhay." Tumayo si Jesus at sumama sa kanya, gayon din ang kanyang mga alagad. Habang sila'y naglalakad, lumapit sa likuran ni Jesus ang isang babaeng 12 taon nang dinudugo at hinawakan niya ang laylayan ng kanyang damit. Sinabi ng babae sa kanyang sarili, "Mahawakan ko lamang ang kanyang damit, gagaling na ako." Lumingon si Jesus at pagkakita sa kanya'y sinabi, "Anak, lakasan mo ang iyong loob. Pinagaling ka ng iyong pananampalataya." Noon di gumaling ang babae. Pagdating ni Jesus sa bahay ng pinuno, nakita niya ang mga manunugtog ng plauta at ang mga taong nagkakaingay. Sinabi niya, "Lumabas muna kayo. Hindi patay ang bata, natutulog lamang." At siya'y pinagtawanan nila. Nang mapalabas na ang mga tao, pumasok si Jesus sa kwarto. Hinawakan niya sa kamay ang bata at ito'y bumangon. Ang pangyayaring ito ay ipinamalita ng mga tao sa buong lupaing iyon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Mapagpalang araw sa inyong lahat. Welcome sa ating Gospel in a Nutshell. Mga kapatid, sa ating ebanghelyo ngayon mula kay San Mateo, narinig natin ang dalawang magkasabay na kwento. Ang isang ama na nakiusap kay Jesus na buhayin ang kanyang anak na babae na namatay. At ang isang babaeng 12 taon nang dinudugo na palihim na lumapit at humipo sa laylayan ng kasuotan ni Jesus. Magkaibang kwento, magkaibang sitwasyon, pero iisang pinakapuso ng kwento. Ang pananampalatayang humahawak sa pag-asa, kahit tila huli na ang lahat. Ang ama ng batang babae, isang pinuno ng sinagoga, ay lumuhod sa harapan ni Jesus at nakiusap, "Patay na ang aking anak na babae. Ngunit halina po kayo at ipatong ninyo ang inyong kamay sa kanya upang siya mabuhay." Sa mga mata ng karamihan, tapos na ang laban. Wala nang magagawa. Pero ang ama na ito ay humawak sa huling hibla ng pag-asa. Isang pananampalatayang hindi sumusuko kahit sa gitna ng kamatayan. At sa paglalakad ni Jesus papunta sa bahay ng pinuno, lumapit naman ang isang babaeng 12 taon nang dinudugo. Hindi siya nagsalita, hindi siya humarap, tahimik lang siyang humipo. Bakit? Dahil para sa kanya, isang hipo lang sa laylayan ni Jesus ay sapat na upang gumaling. At tama nga siya. Narinig siya ni Jesus, "Anak, lakasan mo ang iyong loob. Pinagaling ka ng iyong pananampalataya." Sa dalawang taong ito, isang ama at isang babaeng dinudugo, makikita natin ang pananampalatayang hindi maingay, pero totoo. Hindi marunong sumuko, pero marunong maghintay. Hindi takot mapahiya, basta't makalapit kay Jesus. Nang dumating si Jesus sa bahay ng batang babae, nandoon ang mga tumutugtog ng plauta at mga taong umiiyak, senyales na natanggap na ng lahat ang pagkamatay ng bata. Pero sinabi ni Jesus, "Umalis kayo, hindi patay ang bata, kundi natutulog lamang." At ano ang naging sagot ng mga tao? Siyempre, tinawanan siya. Sa mundo, ang pananampalataya ay kadalasang tinatawanan.
Kapag umaasa ka pa rin sa gitna ng kawalan, kapag naniniwala kang may himala kahit parang imposible, kapag patuloy kang nagdarasal kahit walang sagot, madalas ay pagtatawanan ka ng mundo. Pero kay Jesus, ang pananampalataya ay laging naririnig, laging pinapansin, at laging ginagantimpalaan. Ang babaeng dinudugo ay may sakit na 12 taon na niyang tinitiis. Ang batang babae ay kakamatay lang. Iba ang tagal ng sakit, iba ang bigat ng pinagdadaanan, pero sa harap ni Jesus, pareho lang ang halaga nila. Hindi mo kailangang maghintay ng matagal upang mapansin niya. Hindi rin huli upang lumapit sa Kanya. Ang grasya ay laging on time, kahit sa tingin mo delayed. Sa mga panahong tayo'y sugatan, nawawala ng pag-asa o nawawala sa sarili. Huwag kang matakot na lumapit kay Jesus. Kahit pahalihim lang, kahit mahina ang loob, dahil isang hipo lang sa pananampalataya, isang dasal lang mula sa pusong totoo, ay sapat upang marinig niya tayo. Tanungin natin ang ating sarili. Ako ba'y kagaya ng amang desperado, pero may pananampalataya pa rin? Ako ba'y katulad ng babaeng 12 taong dinudugo, tahimik, takot, pero may lihim na pag-asa? O ako ba ay kabilang sa mga taong nagtatawa kapag may nagsasabing may magagawa pa ang Diyos? Ang pananampalataya ay hindi laging malakas. Minsan ito'y pagod, tahimik, o halos nawawala na. Pero ang mahalaga, hindi bumibitiw. Dahil si Jesus kailanman ay hindi bumibitaw sa atin. Ang mga bahagi ba ng buhay ko ngayon na tila patay na, pangarap, relasyon, sarili, handa ba akong ilapit ito kay Jesus at hayaang buhayin niya ito muli sa pamamagitan ng pananampalataya? Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Jesus, salamat sa iyong habag na hindi nagsasara ng pinto sa mga nasasaktan at nawawalan ng pag-asa. Tulad ng babaeng dinudugo at ng amang lumapit sa iyo, turuan mo akong humawak sa pananampalataya. Kahit tila mahirap, kahit tila huli na ang lahat. Hipuin mo ang bahagi ng puso kong sugatan. Buhayin mo muli ang pananalig kong nanghihina. At bigyan mo ako ng lakas na lumapit sa iyo araw-araw. Sapagkat alam kong ikaw ang tanging pag-asa ko. Amen. Pagpalaan po kayo't ingatan makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.